Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, paano makontrol ang asukal sa dugo gamit ang mga simpleng gawi, lalo na para sa ating mga senior na Pilipino. Mayroon akong 35 taon ng karanasan sa paggamot ng diabetes sa mga taong 50 pataas. Maraming mga lolo at lola ang may nakasanayan ng dumiretso sa kainan ng mainit na arroz caldo o masarap na pansit bihon sa umaga. Iniisip na ang malambot na pagkain ay madaling matunaw at mainam para sa nakatatanda. Ang gawaing ito ay napakapopular sa ating mga Pilipino, ngunit ang katotohanan ay nakakagulat. Ang makaplatong puno ng pansit o pinong-pinong arroz caldo ay maaring maging silent killer na palihim na nagpapataas ng iyong blood sugar sa alarming level sa loob lamang ng isang oras. Ang bunga nito ay ang pancreas ay labis na napapagod sa paglabas ng malaking halaga ng insulin upang pababain ang blood sugar. Kapag ito ay paulit-ulit na nangyari araw-araw, ang pancreas ay humihina na nagreresulta sa diabetes. Sa halip na magdusa sa mahigpit na pagdidieta o kumain ng maraming empty carbohydrates mula sa simula, kung alam mo lang ang tamang pagkakasunod-sunod ng pagkain, ang iyong blood sugar ay kusang bababa. Marahil ay nagtataka kayo, paano ba ang tamang paraan? Huwag mag-alala, ngayon ay ipapaliwanag ko ang 5 pang-araw-araw na gawin na napakasimple at madaling gawin, na makatulong na mapanatili ang iyong blood sugar nang hindi gumagastos ng malaki. Kamusta po kayo, mga ka-blood sugar nga matatanda? Ako si Dr. Renato Bagani, at mayroon akong 35 taong karanasan sa paggamot sa diabetes para sa mga Pilipinong 50 taong gulang pataas. Noong isang araw, sa aking klinika, may isang pasyente, si Katonyo, na 62 taong gulang, na labis na napagod ang nakuwento. Dog Renato, ininom ko ang gamot ko ng regular at sa tamang oras, at nagugutom na ako, pero ang blood sugar ko sa umaga ay nasa paligid pa rin ng 8 o 9. Naisip niya ang posibilidad na mag-insulin injection, na ikinatatakot niya dahil sa gastos at hirap na idudulot nito sa kanyang pamilya. Narinig ko ito, sinabi ko kay Katonyo, na ang gamot ay mahalaga, ngunit ang ugat ng problema ay nasa mga gawin na ginagawa niya pagkatapos kumain. Pagkatapos baguhin ang kanyang mga gawi, bumalik si Katonyo sa follow-up visit noong nakaraang buwan, na may nakangiting mukha, at ibinalita na ang kanyang blood sugar ay bumaba na, at siya ay mas magaan at mas malusog kaysa dati. Ang maalalahanin tungkol sa araw-araw na insulin injection ay wala na. Ngayon, inaanyayahan ko kayong maging komportable at makinig sa mahalagang bahagi. Maraming tao ang nag-isip na ang diabetes ay sanhing pagkain ng maraming asukal. Ngunit ang nakakagulat na katotohanan ay nagmumula ito sa pagiging insulin-resistant ng katawan dahil sa maling pamumuhay. Kapag ang asukal ay hindi makapasok sa mga cell at naipon sa dugo, ang mga daluyan ng dugo ay masisira. Ngunit kailangan kong maglagay ng misunderstanding zone dito. Ang 5 gawin na ibabahagi ko ay makakatulong na mapanatili ang blood sugar ng napakabilis. Ngunit hindi nito ganap na papalitan ang treatment regimen o ang gamot na inireseta ang doktor para sa inyo. Ituring ang nga gawin na ito bilang isang makapangyarihang katuwang. Mamaya, ibabahagi ko ng detalyado ang bawat gawi. Kailangan ninyong kumuhang papel at panulat upang maingat na isulat dahil ito ay talagang lubhang kapaki-pakinabang para sa inyong kalusugan. Ang unang gawin na nais kong banggitin ay ang karaniwang pagkakamalingang halos lahat ng Pilipino. Pagkatapos ilatak ang pagkain sa mesa, kaagad na kumuhang isang mangkok ng kanin at mabilis itong isabay sa ulam. Alam niyo ba? Ang direktang paglunok na malaking dami na carbohydrates sa walang laman na tiyan ay magpapataas na blood sugar ng napakabilis, tulad na pagakyat sa tuktok na bundok. Ito ang pinagbabatayan kung bakit pagkatapos kumain, pakiramdam ninyo ay nanghihina kayo, nanlalambot ang kamay at paa, at gusto ninyong matulog kaagad. Ang solusyon sa problemang ito ay napakasimple at hindi magastos.
Baliktarin lang ang pagkakasunod-sunod ngang pakain. Simula bukas, kumuha at nguyain ng maigi ang berdeng gulay muna. Kasunod nito ay ang mapagkain na mayaman sa protina tulad ng manok, isda o tofu. At sa huli, kapag medyo busog na ang tiyan at malambot na ang lining ng tiyan, saka lang kumain ng 1,2 baso ngang kanin. Ang ideal na dami ngang berdeng gulay ay humigit kumulang 100 hanggang 150 gramo para sa bawat pangunahing pagkain. Ang makapal na layer ngang fiber mula sa dami ngang gulay na ito ay magiging isang matibay na lambat na bumabalot sa tiyan. Ang natural na lambat na ito ay haharang at makakapagpabagal ng husto sa proseso ngang pag-absorb ngang asukal mula sa kanin patungo sa dugo. Sa pakinggan, parang mahirap baguhin ang manggagawi na dekada ng ginagawa, ngunit sa totoo lang, kapag sinimulan mo, mas madali ito kaysa sa inaakala. Gayunpaman, kapag kumain ka na sa tamang paraan, may isang napakahalagang bagay na bihirang banggitin at iyon ay kung ano ang gagawin natin kaagad pagkatapos ibaba ang chopsticks. Sa gawin number 2 na ito, gusto kong bigyang din sa inyo ang tungkol sa Golden 15 Minutes. Ang klasikong pagkakamalingang nakatatanda ay pagkatapos kumain dahil sa kabusugan, agad silang hihiga sa sofa para manood ng TV o didiretso sa kama para matulog para lang maibsan ang pagod. Lubos kong naiintindihan ang pagnanais na magpahinga, ngunit ang pahiga kaagad sa puntong ito ay magpapabagal sa buong sistema ng panunaw. Ang gasukal sa dugo na hindi nagamit ay maipon, at sa paglipas na panahon, magreresulta ito sa lubhang mapanganib na visceral fat. Ang pinakatamang paraan ay pagkatapos kumain, maglakat-lakat ng dahan-dahan, iwagayway ang mga kamay, at magpahinga sa loob o labas ng bahay sa loob ngang eksaktong 15 minuto. Ang banayat na paggalaw sa oras na ito ay magpapagising sa katawan, magpapabilis sa mga kalamnan na buksan ang pintuan, at gamitin kaagad ang asukal na kakain palang bilang enerhiya, na makakatulong sa pagkonsumo ng glukosa at lubhang epektibo sa pagpabawas ng insulin resistance. Ang napakagandang gawin na ito ay itinuturing na natural na gamot, lalo na para sa mga taong may type 2, diabetes at mataas na kolesterol. Ngunit may magtatanong kaagad, Doc Renato, paano naman kung uhaw na uhaw ako pagkatapos ng 15 minutong paglalakad? Ano ang dapat kong inumin na parehong nakakapresko at nakakapababa ang blood sugar? Upang sagutin ang tanong na iyan ng marami sa inyo, ano ang dapat inumin pagkatapos ng 15 minutong paglalakad upang hindi mauhaw at makababang blood sugar? Ibinubunyag ko ang gawin number 3. Ang pagpapanatiling ang isang tasa ang green tea sa umaga. Nagtataka ba kayo kung bakit ang mga Hapon ay kumakain din ngang maraming kanin ngunit ang kanilang rate ng komplikasyon mula sa diabetes ay kabilang sa pinakamababa sa mundo? Ang pinakamahusay na paliwanag ay matatagpuan sa kanilang ugali ang regular na pag-inom ng green tea araw-araw. Ipinakita ngang maapagkakatiwala ang pag-aral sa agham na ang sariwang dahon ng green tea ay naglalaman ng malaking halaga ngang isang compound na tinatawag na egechege. Ang sangkap na ito ay gumaganap bilang isang gintong susi upang lubhang mapabuti ang sensitivity ng insulin at sa gayon ay nililinis ang labis na asukal na lumulutang sa dugo. Ang paraan ng paggamit ay napakadali. Tuwing umaga, pagkatapos kumain ng almusal ng humigit kumulang 1 oras, mag-brew ng 150 hanggang 200 ml ng mainit na green tea upang inumin. Gusto ko lang magbigay ng kaunting paalala, huwag gawing masyadong matapang ang tsaa, baka masakit ang tiyan, mapabilis ang tibok ng puso, o maging sanhi ng insomnia. Kung mayroon kayong nanonood ngang video na mayroon ng ugali ngang pag-inom ngang green tea araw-araw, mag-iwan ng numero 1 sa seksyon ng komento at ibahagi ang inyong mga karanasan sa kalusugan, sa akin at sa iba. Susunod, dumako tayo sa ika-4 na gawi. Isang gintong prinsipyo na palagi kong pinapaalalahanan ang aking mga pasyente ay ang pagtulog bago magalas, 11 ngang gabi. Ayon sa istatistika, kasalukuyan, 70% ng mga nakatatanda ay nahaharap sa insomnia, pagkabagabag,
o may ugali ng pagpuyat. Alam niyo ba, kapag nagpuyat tayo pagkatapos ngang alas 11 ng gabi, ang katawan ay napupunta sa isang estado ngang alarma at automatikong naglalabas ng isang stress hormone na tinatawag na cortisol. Ang cortisol na ito ang direktang sanhi na pausok sa aktibidad na insulin. Ipinapaliwanag ng mekanismong ito kung bakit kinabukasan, pagising niyo, kapag sinukat ninyo ang inyong blood sugar, tiyak na mataas ito, kahit na ipinangako niyo noong nakaraang gabi na hindi kayo kumain ng kahit anong asukal o matamis na tinapay. Ang pinakakumpletong solusyon ay sanayin ang sarili na matulog ngang 10:30 gabi. Kung nahihirapan kang matulog, subukan ang malalim na pahinga sa tiyan at mag-relax. Ang isang malalim at sapat na pagtulog ay talagang isang mahimalang lunas na makakatulong sa pagpapababa ng blood sugar nang hindi ka gumagastos ng anumang pera. Pagdating dito, tandaan ninyo na manatili at makinig sa akin dahil ang susunod na bahagi ay ang bagay na madalas nating nagagawa ng mali tuwing umaga. Ang ikalimang gawi ay ang pinakamahalagang gawi na madalas nating nagagawa ng mali tuwing umaga at iyan ay ang unang pagkain ng araw. Subukan nating gumawa ng isang maliit na paghahambing. Isang pandesal na may palaman na hotdog o corned beef at maraming ketchup na naglalaman ng maraming mabilis na na-convert na carbohydrates. Kumpara sa isang mainit na mangkok na lugaw na may oats o isang mangkok na brown rice noodles na niluto na may giniling na karne at maraming berdeng gulay, paano kaya magre-react ang katawan? Kung pipiliin ang pandesal, ito ay magpapataas ngang iyong blood sugar ng mabilis na parang rocket, ngunit pagkatapos ay bababa ng mabilis. Iyan ang dahilan kung bakit kung kumain ka ng 7,000 am, ngunit 10,000 am pa lang, nakakaramdam ka ng panlalambot, pinagpapawisan, kumukulo ang tiyan, at labis na nakikrabeng matamis. Samantala, kung pipiliin mo ang oatmeal o whole grains, ang maraming fiber ay makakatulong sa tiyan na dahan-dahang matunaw na naglalabas ng enerhiya ng paunti-unti. Ito ay nakakatulong na mapanatili ang iyong blood sugar ng stable hanggang tanghalian at mananatili kang magaan at malakas ang pakiramdam. Bukod dito, ang mga Hapon ay may isang napakagandang lihim sa pagkontrol ng blood sugar. Ang panuntunan ng pagkain hanggang 80% lamang ng kabusugan. Ang mga Hapon ay kumakain ng 80% lamang at nabubuhay ng matagal, samantalang tayo ay kumakain ng 3 platong kanin parang kabalintunaan, hindi ba? Ngayon, alamin natin kung bakit ang pagiging katamtaman ang susi dito. Kapag kumain ka ng sobra, ang pankreas ay magtatrabaho ng labis, mapapagod at hindi makakagawang sapat na insulin. Kaya, sa pamamagitan lamang ng pahinto ng pagkain kapag medyo busog ka na, hindi pa gaanong busog, natutulungan mo na ang iyong internal organs na magpahinga. Gayunpaman, ang paglalapat ng 5 gawin na ito araw-araw ay napakahusay, ngunit paano naman para sa mga nakatatanda na madalas ay may maraming sakit? Naintindihan ko ang pag-alala na ito, kaya naghanda akong isang exception map ayon sa mga pre-existing na kondisyon na may panuntunan ng 3 grupo na dapat iwasan, 2 senyales upang huminto kaagad, at 1 punto kung kailan dapat kumonsulta sa doktor upang mas madali ninyong matandaan at may sagawa ng ligtas. Una, ang 3 grupo na dapat iwasan. Iwasan ang pag-inom ng matapang na green tea kung mayroon kang ulcer sa tiyan o acid reflux dahil ito ay magdudulot ng pananakit ng tiyan. Iwasan ang paglalakad kaagad pagkatapos kumain kung mayroon kang matinding varicose veins sa binti. Sa halip, umupo at mag-relax. Iwagayway ang iyong mga kamay ng dahan-dahan at ganap na iwasan ang pagkain ng matatamis na prutas pagkatapos ng 4 p.m. Pangalawa, ang 2 senyales upang huminto kaagad. Kung naglalakad ka at bigla kang nakaramdam ng pagkahilo, panlalabo ng paningin, mabilis na tibok ng puso, at malamig na pawis. Ito ay senyales ng biglaang pagbaba ng blood sugar. Sa ganitong sitwasyon, kailangan mong huminto kaagad, umupo,
at sumipsip ng isang matamis na candy. Pangatlo, ang isang punto kung kailan dapat kumonsulta sa doktor. Kung patuloy mong ginagawa ang manggagawi na ito ng regular at tama, ngunit ang iyong fasting blood sugar sa umaga ay patuloy na lumampas sa 10 milyol sa loob ngang 3 makasunod na araw, kailangan mong kumonsulta kaagad sa doktor upang ayusin ang iyong treatment regimen. Pagdating dito, malamang may magtatanong kaagad, Doc Renato, kung ganito karaming panuntunan sa pagdidieta, paano ko matatandaan lahat? Upang malutas ang pag-aalala tungkol sa maraming panuntunan sa pagdidieta na napakahirap tandaan, lubos kong naiintindihan na ang memorya ngang mga nakatatanda ay minsan ay hindi na matalas. Ang pagiging malilimutin ay normal. Kaya naman, maingat kong binuo at isinasaayos ang lahat ng gagawin na binanggit ko sa isang napakasimpleng morning, noon, evening checklist. Kailangan lang ninyong isave ito o ipasulat sa inyong nga anak o apo sa isang maliit na papel at idikit sa refrigerator upang may sagawa araw-araw. Sa umaga, pagkagising, uminom ngang isang basong maligamgam na tubig upang gisingin ang sistema ngang panunaw. Ang almusal ay dapat may kaunting gulay na sinamahan ng mabagal na na-digest na carbohydrates tulad ng oatmeal o brown rice. Noodles upang mapanatili ang blood sugar ng stable sa buong umaga. Sa tanghali, sundin lamang ang panuntunan ngang pagbaliktad ngang pagkakasunod-sunod ngang pagkain. Kumuhang gulay at nguyain ng maigi muna, pagkatapos ay karne at isda. At sa huli, kumain ng kalahating mangkok ngang kanin. Pagkatapos kumain, huwag na huwag humiga kaagad. Sa halip ay maglakat-lakat ng dahan-dahan, iwagayway ang makamay, at mag-relax sa loob ng eksaktong 15 minuto sa paligid ng bahay. Sa gabi, ito ang oras na kailangan magpahinga ang internal organs, kaya kumain ng napakagaan at kukulangin sa carbohydrates hanggat maaari. Subukang tapusin ang hapunan bago mag-alas 7 gabi upang mabigyan ang tiyan ng sapat na oras upang matunaw ang pagkain at matulog ng 10:30 p.m. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa schedule ngang pamumuhay na ito ng regular, ang napapagod na pankreas ay makakaroon ng gintong pagkakataon na magpahinga at magpagaling mula sa loop. Marahil, pagdating dito, maisip ninyo kung ito ay katulad ng sa inyo. Ngayon, alamin natin ang isang magaan ngunit epektibong paraan. Tandaan na pakinggan ang buong video upang hindi malaktawan ang anumang mahalaga. Magpatuloy lang sa panonot dahil ang huling bahagi ay nagbubuod halos lahat ng magagandang benepisyo nga naunang gawi. Ang totoo ay, sa ating katawan mismo, mayroon tayong natural at kamanghamanghang switch na makakatulong na patatagin ang mga hormone at kontrolin ang blood sugar nang hindi gumagamit ng gamot. Balik tayo sa kwento ni Katonyo sa simulang video. Upang bumaba ang kanyang blood sugar, nang ligtas at maging magaan ang kanyang pakiramdam, bukod sa pagayos ng kanyang pagkain, itinuro ko rin sa kanya ang isang maliit na lihim mula sa tradisyonal na Chinese medicine, ang pagmasahe sa Zusanle, Tutstamli, Acupoint. Ang lokasyon ng Acupoint na ito ay napakadaling hanapin. Nasa ilalim lamang itong panlabas na bahaging tuhod, humigit kumulang 3 tiyun, nakatumbas ng lapat ng 4 na daliri na pinagsama. Tuwing gabi bago matulog o habang nakaupo at nanonood ng TV, kailangan mo lang gamitin ang iyong hinlalaki upang dahan-dahang imasahe ang acupoint na ito sa loob ng 3 hanggang 5 minuto sa bawat binti. Maliit man ang galaw, ngunit nakakatulong ito sa pagpapalakas ng pali at tiyan. Nagpapabilis sa maayos na pagana ng sistemang panunaw, at sa gayon ay sumusuporta sa pagkonsumo ng enerhiya at epektibong pagpapababa ng blood sugar. Ang tradisyonal na Chinese medicine ay matagal ng lubos na pinahahalagahan at binansagan ang Zusanli bilang longevity, acupoint na nakakatulong na protektahan ang internal organs at palakasin ang vital energy para sa mga nakatatanda. Sa madaling salita, ang paglalakbay sa pagkontrol ng blood sugar ay hindi kinakailangang maging isang serye ngang mahigpit na pagdidieta o walang katapusang pag-aalala.
Isipin, pagkatapos lamang ng 24 oras ng tamang paglalapat ng 5 simpleng gawin na ito, ang blood sugar ay hindi na magiging pabago-bago at unti-unti itong magiging stable. Kapag nangyari iyan, hindi mo lang mararamdaman na mas magaan ang iyong pakiramdam, ngunit ang buong katawan ay makakatanggap din ng tatlong napakahalagang regalo sa kalusugan na malinaw na pinagsama-sama. Ang unang benepisyo ay isang matatag na sistemang kardiovaskular. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay magiging mas malinis. Ang dugo ay malayang dadaloy sa bawat capillary nang hindi na mag-aalala tungkol sa mapanganib na atherosclerotic plaque. Ang pangalawang benepisyo, ang iyong mga bato ay tunay na mapapalaya. Ito ay magiging mas magaan ang pasanin dahil hindi na ito kailangang magtrabaho ng labis upang i-filter at alisin ang labis na nakakalason na asukal mula sa katawan bawat minuto, bawat segundo. At ang huling benepisyo ay isang maayos at malusok na sistema ngang panunaw. Hindi mo na kailangang magdusa sa pakiramdam ngang kabusugan, pagkabagan, o ang hindi komportableng pagkadumi araw-araw. Kaya, sa 5 gawin na ibinahagi ko ngayon, mula sa pagbaliktad ngang pagkakasunod-sunod ngang pagkain, ang 15 minutong gintong ehersisyo, hanggang sa green tea o ang tamang pagtulog alin, ang sa tingin mo ay pinakamahusay at pinakamadaling gawin? Mag-iwan ng komento sa kaukulang numero o ibahagi ang iyong mga plano sa ibaba upang malaman ko at makapagbigay ng suporta. Mga kaibigan, naiintindihan ko na ang diabetes ay isang mahabang labanan at minsan ay nagpaparamdam sa atin ng kalungkutan at pagkapagod. Ngunit, tandaan po natin na hindi tayo nag-isa sa paglalakbay na ito. Lagi akong nandito upang magbigay ng kaalaman at motibasyon sa inyo. Kung sa tingin niyo ay kapakipakinabang ang aking ibinahagi ngayon, huwag ninyong solohin. I-click ang share button ngayon sa mga grupo ngang nakatatanda sa inyong nga kaibigan. Sa mga kasing edad ninyo na araw-araw na nahihirapan dahil sa alta presyon, diabetes, o pananakit ngang buto, ang bawat pag-share ninyo ay isang pagpapalawig na misyon na ipalaganap ang malusog na pamumuhay na tumutulong sa mga tao na malaman kung paano protektahan at pagbutihin ang kanilang kalusugan sa kanilang sariling maliit na kusina. At huwag po kayong umalis kaagad sa video na ito. Maglan enige, isa pang segundo pang mag-subscribe sa channel na Blood Sugar, enige, matatanda at ay click yang icon, enige kampana. Dahil sa susunod na video, ibubunyak ko ang isang napaka-espesyal na nilalaman na marami ang nahihintay. 7 inuming pambayan pagkatapos ngalmusal na makatulong na linisin ang blood sugar at kolesterol ng napakabilis. Lahat ng ito ay mura, madaling hanapin, ngunit ang benepisyo para sa pankreas at mga daluyan ng dugo ay magpapahanga sa inyo. Naway lagi kayong maging optimista, masigla, at laging masaya kasama ang inyong pamilya.